ang ating pong mahal na sekretary hindi nag-present ng budget dito at parang apologetic na siya sa ginawang budget ng DPWH. Pero kami po ay natasan magtanong, kaya ito pa rin ang itatanong namin. Po ba? So, sa akin tingin po, ang buong budget natin ay 6.793 trillion na ipinasa sa atin ng DBCC, ng ating Executive Department. At sa 6.7 trillion na ito, 880.01 billion ang pondo ng DPWH. Tama po ba? Tama po, Minority Leader. Tama po. At sa 880.01 billion, ang nababasa po namin na flood control projects ay umaabot ng 250.8 billion. Tama po ba? Tama po. Representing 32.3% of your budget. Ito po yun. 32.3% of your budget nasa flood control. Alam nyo, masaya po kami na inilabas ito ng ating Pangulo kasi kahit kami, hindi namin ito alam na ganito kalaki ang ating flood control projects, 32.3%. At unfortunately, ito yung pinaglalaanan ng malaking pondo ng ating bansa pero hindi natatapos ang ating baha. Nandyan pa rin ang ating baha. Aware po ba kayo sa top 20 flood-prone provinces sa ating bansa? Based sa ating geohazard mapping and assessment? Tama po ba? Alam nyo, may kasabihan ni Edward A. Murphy Jr., American Aerospace Space Engineer sa California, ang sinabi, anything that can go wrong will go wrong. Dito na po tayo nagsisimula magkamali. Dahil yung mga binabahang probinsya ay hindi natin tinatamaan. Anong binabahang probinsya natin? Number 1, Maguindanao, 158 hectares. Number 2, Cagayan, 135.6 hectares. Number 3, Pangasinan. Number 4, Isabela. Number 5, Nueva Ecija. Number 6, Palawan. Number 7, Pampanga. Number 8, Agusan del Sur. Number 9, Zamboanga del Sur. Number 10, Iloilo. Number 11, North Cotabato. Number 12, Leyte. Number 13, Bulacan. Number 14, Northern Samar. Number 15, Tarlac. Number 16, Capiz. Zambales, Davao del Norte, Camarines Sur, and Western Samar. Ito po yung ating top 20 flood control provinces na talagang binabaha. Pero sa pinaglalaanan po natin ng pondo ng DPWH, kayo po ang nag-identify dito. Nasa NEP po natin at nasa isumbong sa Pangulo po ito. 12 sa mga probinsya, wala po dito sa top 20 provinces. Ano bang basis ninyo sa identification? Kaya, mahal na sekretary, kailangan itong pag-aralan dahil mananalo lang po tayo dito pang maganda ang ating planning. Alam nyo, 2019, sekretary, napapansin ko sa aking probinsya sa Eastern Samar, sa bayan ko, San Rafael na barangay, Taft, Eastern Samar, may nagsulputan mga proyekto. Una, yung mga rock netting. 3 billion, hindi namin maintindihan sa Eastern Samar. Hindi naman naglalandslide, hard rock, pero 3 billion ang inilagay. At may mga flood control projects po kami na nakikita namin. Ngayon pa lang nagsulputan, isa sa Hernani, barangay ng Hernani ng Suong, at saka isa sa barangay ng Llorente. Ngayon pa lang sinimulan, 2024 budget. At ang nakikita namin ay malaki ang accomplishment na inire-report at actually nag-mobilize pa lang.
in preparation, pag malaki ang accomplishment, pag wala nang nakakatingin, tingnan nyo po, baka ito na yung magiging ghost projects, kukubrahin na yung 100%. Malaki ang problema namin sa aming mga seawall, Secretary. Maraming tinatamaan ng super typhoon. Yung mga Pacific towns, hindi namin maintindihan, hindi na-prioritize yung seawall, pero nasa river controls pa natin. Kailangan i-rationalize natin ang paggamit ng ating pondo. At kailangan managot ang dapat managot po dito sa paglustay ng kaban ng bayan. Maraming salamat po. Minority Leader, Honorable Minority Leader, maraming salamat po. Agree po ako sa lahat ng sinabi ninyo. Kung meron man pong flood control projects, dapat po ang uunahin dito yung mga pinaka-nangangailangan ng flood control project. Yan po ay tingin ko ay common sense, Honorable Minority Leader. Kaya po ang gagawin po natin, kasama po dito sa ating pag-review at pag-repaso, isa sa mga pinakamalaki nating priority ay ang pag-repaso ng flood control budget. Napakalaki po nito. Mahigit 30% ng 880 billion budget ng DPWH ay nasa flood control. In fact, Madam Chair, sa pinakita po sa aking numero, hindi lang po 250, 268.3 billion ang nakalagay sa flood control. So ito po talaga kailangan rebisahin, repasuhin. We have to put rhyme and reason. We have to put order in allocating the precious funds of our people. And it will start, obviously, with science, as mentioned by Chair Mika earlier. Kailangan po science-based ito. Hindi ito po pwedeng kung saan-saan na lang po kinukuha ang mga numero at kung saan-saan na lang po ginagagay. Kailangan po ilalagay ito base sa siyensya. Kaya po, makakaasa po kayo, Honorable Minority Leader, gagawin po natin yan sa ating pagre-repaso at pagre-review nitong budget ng DPWH. With the indulgence of the body, we will allow the minority leader to field an additional question. Go ahead po, ML. Maraming salamat po, Madam Chair. Further observation po, Secretary. Sa 880 billion ng DPWH, 300 ang nakukompute ko, yung dinidecide, ina-identify ng districts ay umaabot ng 381 billion. On the assumption na 1.5 billion per district ang ating allocation. Ibig sabihin, 499 billion ito yung nasa budget ng DPWH less sa inyong maintenance and operating expenses at saka personnel services. Bawasan ito ng 32.3% sa flood control, 249 na lang billion at may nakatago pa yung information sa akin ng ating Vice Chair ng Appropriations. May nakatago pa 100 billion sa flood control. Ibig sabihin, umaabot tayo ng mga 350 billion. Kaya po, ito ang reason na walang magandang maintenance ang ating Maharlika Highway. Yung mga existing roads natin na kailangan natin ayusin. Kasi nasa lahat na ng flood control ang ating pondo. Kahit yung mga magagandang proyekto na pwede natin gamitin ang pera katulad ng paggawa ng Sorsogon Northern Samar Bridge, ng Southern Leyte at Mindanao Bridge, ito na pwede na natin gamitin. Bakit nasa flood control tayong lahat? Anong maganda dito? Dapat matuto na tayong magplano ng maayos. Pasensyahan niyo po ako, Secretary, nararanasan po namin lahat ang mga ito at kami po nagagalak na inilabas po ito ng ating mahal na Pangulo para maayos ang pondo ng DPWH sa ating bansa. Your comments, Secretary. Maraming salamat po, Honorable Minority Leader. Again, tama po kayo. No, marami pong mga proyekto na dapat i-prioritize at yun po ang pipilitin nating gawin. No? Dito sa pagrepaso natin.
Kung hindi naman kinakailangan yung ibang mga flood control project, pwede po yang magamit sa ibang mga project tulad ng pag-maintain ng Maharlika Highway, yung ating backbone, nationwide backbone, at iba pang mga proyekto tulad ng ating mga tulay. Ano po ito? Ito po ang gagawin natin at nagpapasalamat po tayo ulit sa ating Honorable Minority Leader at sa ibang member ng komite sa pagpo-point out nitong mga importanteng mga issue na ito dito sa 2026 budget ng DPWH. Salamat po.